Ang sasakyang pangkalawakan na may mahalagang misyon ay nag-crash sa buwan at ang sitwasyon ay kakilakilabot. Ang antas ng oxygen ay bumababa, ang mga makina ay nasira, isang tripulante ang nasaktan, at masyado silang malayo sa istasyon ng pananaliksik. Nang magising si Dr. Song, bumagsak siya mula sa upuan at napansin ang tubig, ibig sabihin ay may butas. Gusto niyang ayusin ito, ngunit nang tumingin siya sa labas, natuklasan niya na ang sasakyang pangkalawakan ay nasa gilid ng napakalaking bangin. Nagsimula ang lahat ng ito ilang linggo na ang nakalipas. Ang taon ay 2075 at ang Earth ay nahaharap sa malubhang kakulangan sa tubig. Ang antas ng dagat ay bumababa, hindi umuulan, at tumaas ang bilang ng pagkamatay ng mga sanggol habang ang mga tao ay desperadong umiinom ng kontaminadong tubig. Ang kakulangan sa pagkain ay patuloy na lumalala dahil ang mga vertical farming ay hindi sapat, at ang pagkakaroon ng mga alagang hayop ay naging ilegal. Ang gobyerno ay nagtatag ng regulasyon sa supply upang kontrolin ang sitwasyon, nagrarasyon ng tubig depende sa uri ng lipunan, ang mga importanteng tao ay mayroong gold card na walang limitasyon sa pag-access. Nagdulot ito ng walang tigil na protesta mula sa mas mababang uri. Sa Environment for Human Survival Research Center, nagtatrabaho si Song sa mga halaman at hayop. Binisita siya ni Section Chief Kim mula sa SAA, o Space and Aeronautics Division, na gusto siyang isama sa kanilang misyon. Noong una, tumanggi siya, ngunit nagbago ang isip niya nang marinig niya ang tungkol sa Balhe Lunar Station, kung saan namatay ang kapatid niya 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa pagkamatay niya, binayaran ng gobyerno si Song ng gold card. Dumalo si Song sa pulong upang malaman ang mga detalye ng misyon at makilala ang mga tripulante. Kinailangang isara ang Balhe Station dahil sa radiation leak 5 taon na ang nakakaraan, kaya ngayon ang misyon ng bagong koponan ay kunin ang ilang mahahalagang sample ng mga kapsula at dalhin sa Earth para sa pagsasaliksik. Sa sandaling makapunta sila sa buwan, mayroon silang 24 na oras upang makumpleto ang misyon, at ang mga kapsula ay dapat dalhin sa mababang temperatura. Kung mayroon silang anumang pinsala, kailangan nilang maging mas maingat. Hindi sinabi sa koponan kung ano ang nilalaman ng mga kapsula o ang lokasyon nito, kaya lahat ng ito ay kahina-hinala. Ilang sandali bago lumipad, nagulat ang mga tripulante nang malaman na ang dapat na co-pilot ay pinalitan sa huling segundo ng estranghero na nagngangalang Lee. Ang spaceship ay umalis sa Earth at umabot sa orbit ayon sa schedule, at ang paglipad ay naging maayos hanggang sa makalapit sila sa buwan. Nagsimulang tumunog ang alarma at nalaman nilang nagkaproblema ang docking system. Ibig sabihin, hindi tatagal ang bolt kung makapasok sila sa landing orbit. Dahil hindi nila maabot ang SAA, nagpasya silang i-release ng maaga ang landing module. Sa kasamaang palad, ang pangunahing makina ay ayaw gumana at kailangan nilang kontrolin ang lever, na hindi rin gumagana. Ang spaceship ay bumagsak sa lupa at dumulas pababa hanggang sa mastok ito ng patiwarik sa gilid ng bangin. Bumalik sa simula, ang mga tripulante ay naghanda at sinubukang buksan ang pinto, na naging sanhi ng kaunting paggalaw ng ship. Nagsimulang mahulog ang ilang kagamitan at iniwasan ito ng mga tripulante, ngunit sa halip ay sinira nito ang bintana. Nahulog si Song at nakakapit sa huling segundo, at maingat na hinawakan ng iba ang kamay niya para ibalik siya sa loob. Pagkatapos, lumabas sila at saktong nag-slide pababa ang spaceship at nahulog sa kailaliman. Walang komunikasyon sa SAA at ang istasyon ay 7 kilometro ang layo, at dahil sa limitadong oxygen, wala silang pagpipilian kundi magsimulang maglakad patungo sa Balhe. Ilang sandali pa, bumagsak si Huang dahil sa pinsala sa baga. Wala ng tubig ang kanyang suit, ngunit nang subukan ng iba na bigyan siya, pinigilan sila ni Huang at sumuka ng dugo bago mamatay. Nagpasya ang crew na kunin ang kanyang katawan mamaya kapag dumating ang rescue at patuloy na naglakad pagkatapos mag-iwan ng vial ng tubig sa kamay ng lalaki. Sa oras na nakarating sila sa istasyon, nasa 1% na lang ang kanilang oxygen level, kaya nagmamadali silang pumasok na nasa bingit ng pagbagsak at isinara ang airlock sa tamang oras. Pagkatapos ay ipinakita sa isang flashback si Song na nasa kanyang lumang lab at sinusubukang alamin ang kahulugan ng mensahe na iniwan ng kanyang kapatid. Nang maalala niya ang dati nilang pag-uusap ay nakatulong ito sa kanya na hulaan ang password na Silent C sa Latin at nang maisalin niya ang mensahe, nakasulat ang salitang, hanapin si Luna. Kalaunan ay tinanong niya si Huang tungkol dito at ipinaliwanag niya na si Luna ang data storage ng Balhe Station. Sa kasalukuyan, ni-recharge ng mga tripulante ang kanilang mga supply ng oxygen bago lumabas upang siyasatin ang istasyon.
Dahil madilim, ang una nilang layunin ay hanapin ang supply ng kuryente. Habang naglalakad sila sa pasilyo, laking gulat nila nang may nakita silang bangkay sa sahig. Lumalabas na maraming beses nang may sumubok na pumunta sa istasyon mula noong ito ay isinara. Ang suit at armas ay nagpapahiwatig na ang lalaki ay isang mersenaryo, malamang na nagtatrabaho para sa resource mafia. Ang mabilis na pag-scan ay nagpapahiwatig na siya ay nalunod, na nakapagtataka. Habang sila ay patuloy na naglalakad, ang mga tripulante ay lalong nagtaka sa nalaman, ang antas ng radiation ay normal. Masyado nang naghihinala si Song sa kasinungalingan ng gobyerno at gustong magsagawa ng autopsy sa mersenaryo para alamin kung may potensyal na panganib na nahaharap sa kanila, ngunit inutusan siya ni Captain Han na magpatuloy sa paglalakad. Sa kalaunan, narating ng koponan ang pangunahing hub at pinaandar ang power. Ang sistema ng komunikasyon ay mahina pa rin, ngunit ang antas ng radiation ay maayos at mayroong maraming oxygen, kaya tinanggal nila ang kanilang mga helmet at ini-activate ang air filtration system sa natitirang bahagi ng base. Pagkatapos, sinuri nila ang mapa ng base at natuklasan ang ilang pulang lugar na nangangailangan ng autorisasyon at isinara dahil sa di umano'y kontaminasyon ng radiation. Mayroong 3 lugar ng storage at 8 gate, kaya nagpasyasihan na hatiin ang grupo sa 3 koponan. Narating ng koponan ni Han ang isa sa store gate ngunit ayaw magbukas ang pinto, kaya kinailangan nilang pilitin ito sa pamamagitan ng puwersa. Nabuksan lamang nila ito ng ilang pulgada bago bumagsak ang isang kamay, at nang binuksan nila ito ng buo, nakita nila ang lahat ng katawan ng dating crew. Nasa parehong estado sila ng mersenaryo kanina, kaya hindi sila namatay sa radiation. May mga bakas ng dugo sa mga dingding na nagpapahiwatig na sinubukan ng mga tripulante na tumakas, ngunit tila ang lugar ay isinara sa emergency. Nangangahulugan ito na ang mga tripulante ay namatay pagkatapos ng shutdown at hindi bago ang shutdown gaya ng sinabi ng gobyerno. Pagkatapos, ang koponan ni Han ay pumasok sa unang storage at napansin na may nauna na doon. Mayroong ilang mga kapsula sa sahig ngunit lahat ay walang laman. Ang koponan ni Song ay tumungo sa ikatlong storage, ngunit huminto sila nang makakita sila ng kakaibang biosignature sa scanner. Dahil ito ay gumagalaw ng mag-isa, hindi ito miyembro ng koponan, kaya nagpasya si Chief Gang na mag-imbestiga at sinabihan ang mga kasama na maghintay. Dahil ito ay naging masyadong kakaiba, sinabi ni Lee kay Song na tama lang na maghinala siya at nag-alok na siya na ang bahala sa kanya habang siya ay nagtungo sa infirmary upang hanapin ang mga medical record. Sa sandaling nakaalis siya, pumasok si Lee sa storage 3 at natuklasan na ang power ay hindi gumagana at ang mga kapsula ay walang laman. Hindi niya sinasadyang nahulog ang flashlight at nang abutin niya ang ilalim ng kasangkapan upang kunin ito, may kung anong bagay na kumuha sa flashlight. Matapos ng pagkabigla sa una, sinubukang muli ni Lee, ngunit nakakita lamang siya ng kapsula na puno ng tubig. Samantala, ang pangkat na patungo sa storage 2 ay nakahanap ng ilang mga nakakatakot na drawing sa kisame. Ayaw ring bumukas ang pinto ng storage, kaya kinailangan nilang i-hack ang lock. Pagdating sa loob, natuklasan nilang may naghanap na sa lugar at walang laman ang mga natitirang kapsula. May mga katawan sa lupa ngunit hindi rin ito namatay sa radiation dahil maayos ang mga level. Nang tumingin siya ng mas malapit, napagtanto ni Suchan na may hawak na kapsula ang isa sa mga katawan. Nang hilahin niya ito mula sa naninigas na mga daliri, hindi niya sinasadyang nadiinan ang dibdib ng katawan at naging sanhi ng paglabas ng maliliit na particles mula sa bibig ng katawan na pumasok sa mga mata ni Suchan. Wala din laman ang kapsula na kinuha niya, kaya bumalik ang koponan. Sa kanyang paglabas, kakaiba ang pakiramdam ni Suchan at makikita ang mga patak ng tubig na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat habang nagsisimula siyang mag-hallucinate ng mga bagay tulad ng starfish sa dingding. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na bago ang misyon, si Song ay nagsasaliksik tungkol sa Balhe Station at napansin ang kakaibang sign. Maya-maya ay nagulat siya kay Kim na nagsabing wala sa pinto ang sign na iyon, nasa sahig ito. Sa kasalukuyan, nakatanggap si Song ng mensahe mula kay Gang na nagsabi sa kanya na nawala ang kakaibang signal at babalik na siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi bumalik nang hindi nahanap ang simbolo. Nang makarating siya sa storage, nakita niya si Lee sa pintuan at nakita kung paano biglang may humila sa kanya pabalik sa silid. Agad na pumasok si Song sa loob at natagpuan si Lee na sinasakal sa kisame. Nang patay na siya, ibinagsak ng misteryosong nilalang si Lee sa sahig at kinuha ang kapsula. Nang subukan ni Song na tingnang mabuti, nawala ang nilalang. Sa sandaling iyon ay bumalik si Gang at tinawag ang iba pang tauhan.
Ininspeksyon ni Dr. Hong ang katawan at nadiskubring si Lee ay nagkaroon ng mga bali sa kabuuan na tumutugma sa kakaibang kwento ni Song. Naghihinala pa rin si Han kaya pinanood niya ang footage mula sa bodycam ni Song na nagpapatunay na mayroong kakaibang nilalang. Inilipat nila ang mga kasangkapan kung saan ito nagtago at nakatuklas ng napakahabang vent system, kaya dapat silang magpasya kung hahanapin ito. Samantala, bumalik ang ilang tripulante sa pangunahing hub at biglang sumuka ng tubig si Suchan na hindi mapigilan. Tinawag ng mga kasamahan ang iba pa at habang nagmamadaling bumalik si Hong, sinabihan niya silang magsuot ng hazmat suit at itigil ang tubig. Pinahiga ng mga kasamahan niya si Suchan, ngunit tumutulo pa rin ang tubig sa gilid ng kanyang bibig. Maya-maya ay dumating si Hong at itinagilid ang kanyang ulo, dahilan upang patuloy na lumabas ang tubig. Hiniwan ng doktor ang lalamunan ni Suchan upang ipasok ang tubo na lalo lang nagpalabas ng tubig na parang fountain. Pagkatapos ay kumuha siya ng sample ng kanyang dugo para lamang makitang puro tubig ito. Patuloy na lumalabas ang tubig sa tubo na walang katapusan at kalaunan. Namatay si Suchan, nalunod tulad ng mga bangkay na natagpuan nila kanina. Sa sandaling nalinis ng air filtration system ang hangin, tinanggal ng koponan ang mga hazmat suit. Magsasagawa ng autopsy si Hong sa bangkay ni Lee at titingnan ni Song ang data storage, walang pakialam kung tumanggi si Han. Gustong mag-quit ng ibang mga tripulante dahil masyado nang mapanganib, ngunit inanunsyo ni Han na patuloy pa rin ang misyon at isinama niya ang ilang lalaki upang hanapin ang nilalang habang sinasabi sa iba na muling ayusin ang komunikasyon sa anumang paraan. Ang koponan ni Han ay pumasok sa lagusan at nakita ang parehong katakot-takot na guhit sa mga dingding. Biglang nakita sa scanner ang biosignal na papalapit sa kanila, gayunpaman, ito ay tila nasa ibang bahagi ng pasilidad dahil dumaan ito mismo sa kanila. Sinubukan ng koponan na sundan ang parehong direksyon at nakarating sa pinto, ngunit nakalak ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga lalaki sa pangunahing hub na nagsabing nakagawa sila ng pag-unlad sa komunikasyon, kaya nagpasya ang koponan na bumalik. Samantala, dinala ang katawan ni Suchan sa infirmary, kung saan sinimulan siyang buksan ni Hong. Sinuri ni Song ang mga medical record, ngunit lahat sila ay nakalock, kaya kumuha siya ng mga sample ng tissue mula sa iba pang mga katawan. Makalipas ang ilang minuto habang nagtatrabaho si Song, akala niya ay natagpuan na niya ang katawan ng kanyang kapatid, ngunit nang tingnan niya ang tag ay napansin niyang ibang babae ito na may parehong apelyido. Pagkatapos, bumalik si Song sa infirmary, kung saan kinumpirma ni Hong na ang katawan ay napuno ng tubig mula sa loob na walang palatandaan ng panlabas na pinsala. Binanggit ni Song na ang iba pang mga katawan ay may mga katulad na sintomas at nang suriin niya ang mga sample, natuklasan niya na ang dating crew ay nasa maayos na kalusugan bago sila namatay, na walang mga palatandaan ng virus o bakterya. Idagdag pa na ang dugo ni Suchan ay tila may hiwalay na layer ng isang bagay na hindi kilala. Bumalik kay Han, nalaman niya mula sa iba na kailangan nilang ayusin ang digital unit. Kailangan ng elevator upang makarating doon, ngunit hindi ito gumagana kaya kailangang may bumaba na lubhang mapanganib. Nagboluntaryo si Han na pumunta, at nang huminto siya upang magpaalam sa mga doktor, nagbahagi si Song ng teorya. Hindi siya sinaktan ng nilalang at pamilyar sa panloob na istruktura ng base, kaya sa tingin niya ay maaaring ito ay isang survivor. Gayunpaman, iniisip ni Han na hindi ito posible. Pagkatapos, sinuri ni Song at Hong ang naisukang tubig at napansin na distilled ito. Tila ang tubig mismo ay maaaring ang virus, marahil mula sa kalawakan, at maaaring ito ang solusyon sa tagtuyot sa Earth. Wala ito sa hangin, kaya may nangyari 5 taon na ang nakakaraan na naging dahilan upang kumalat ito sa dating crew. Sa bangin, maingat na bumaba si Han upang marating ang unit. Biglang gumalaw ng mag-isa ang elevator at hindi na ito mapigilan ng mga kontrol sa computer. Kumapit ng mahigpit si Han at umalis sa daan sa tamang oras, kaya nagpatuloy ang elevator at natanggal ang lubid ni Han sa proseso. Pagkatapos ay bumangga ito sa istasyon, na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at bumalik pagkalipas ng ilang segundo. Pagkatapos ay ibinaba ng mga tripulante ang lubid, ngunit sinabi ni Han sa kanila na itapon ito dahil babagsak na ang elevator. Mabilis na gumalaw, ikinonekta ni Han ang lubid sa isa sa mga shaft at muling umiwas sa elevator, ngunit sa pagkakataong ito ay tumalbog ang katawan niya sa metal, at nasira ang oxygen system. Matapos maalala ang kanyang anak na may sakit, nagpasya si Han na magpatuloy sa halip na bumalik at matagumpay na nahanap ang unit. Mabilis siyang nagpalit ng panel para maribot ng koponan ang system, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay.
Sa kabutihang palad, mabilis siyang nailigtas at ibinalik ng crew, ngunit mayroon silang masamang balita, hindi pa rin gumagana ang komunikasyon. Ganap na gumagana ang computer, ngunit sa kung anong kadahilanan, walang signal. Bigla silang nakadetect ng hindi kilalang signal na nanggagaling sa Storage 3, kaya pumunta sila doon para mag-imbestiga. Ang silid ay walang laman, ngunit nang tingnan nila ang katawan ni Lee, nakita nila ang lumang communicator na nagpapahiwatig na siya ay masamang ahente. Gamit ang communicator na ito, nagawa nilang paganahin ang komunikasyon at makipag-ugnayan kay Director Choi ng SAA. Pagkatapos siyang i-update ni Han tungkol sa lahat, inutusan siya ni Choi na mag-concentrate sa paghahanap ng sumasalakay, at hiniling ni Han na ibigay sa kanya ang code para makapasok sa mga restricted na lugar. Napansin din niya na hindi nagulat si Choi sa anumang binanggit niya, kaya pinaghinalaan niyang mas marami itong nalalaman kaysa sa sinasabi niya. Samantala, gumala si Song sa istasyon at sa wakas ay nakita niya ang pinto na may karatula sa sahig, ngunit hindi niya ito mabuksan ng walang tamang code. Bumalik siya sa lab at nagpas siyang sumubok ng bagong pagsusuri, nagbuhos siya ng ilang dugo sa sample ng naisukang tubig, at agad itong nagsimulang dumami ng napakabilis. Agad nila itong pinatay gamit ang extinguisher at lahat ng patak ay agad na nagyelo, na nagpapatunay na ang tubig ay maaari lamang dumami hanggat ang host nito ay nabubuhay. Si Song ay nagmamadaling pinuntahan si Han, binanggit na ang sample na kailangan nilang kunin ay tubig at inakusahan si Han na alam ang lahat. Ang isang flashback ay nagpapakita kung ano ang sinabi ni Kim at Choi kay Han bago ang misyon. Ang kapatid ni Song na si Won Kyung ay nakahanap ng tubig sa buwan, kaya ang istasyon ng Balhe ay itinayo upang pag-aralan ito. Ipinaliwanag ni Han na iniingatan niya ang sikreto bilang pag-iingat mula sa mga espiya tulad ni Lee, ngunit hindi naniniwala si Song. Ipinaliwanag niya na ang tubig sa buwan ang pumatay sa lahat dahil hindi ito makontrol, ngunit itinago ng gobyerno ang impormasyong iyon dahil malamang na gusto nilang mapakinabangan ito na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ay sinabi ni Song kay Han ng pribado na gusto ng kapatid niya na pumunta siya rito at hiniling na ibigay sa kanya ang access code. Pumunta sila sa pinto na may simbolo at pagkatapos tanggalin ni Han ang kanilang mga bodycam, ginamit niya ang code para tuluyan itong mabuksan. Ang dingding ay natatakpan ng database, at sa isang hatch sa sahig, nabigla sila nang makakita ng mga dahon. Nang buksan nila ito, natuklasan nila ang mahabang lagusan na natatakpan ng mga halaman. Agad na dinala ni Song at Han ang iba pang crew at pumayag silang mag-imbestiga. Habang si E2 ay nanatili sa tabi ng hatch upang bantayan ito, ang iba ay maingat na bumaba at nakahanap ng maraming storage room na puno ng mga halaman, napansin din nilang wala sa mapa ang lugar na ito. Sa kalaunan, nakahanap sila ng control room na may napakaraming sample na kapsula, kabilang ang isa sa sahig na nasira kung saan tumubo ang lahat ng mga halaman. Ang koponan ay nagsimulang kolektahin ang mga kapsula upang dalhin ito, at napansin ni Han ang bagay na gumagalaw sa mga halaman. May napansin ang ibang tripulante sa hallway at bigla itong sumigaw at tumakbo palayo. Pinutol ng nilalang ang kamay ni Iwan para nakawin ang kapsula, kaya binaril ito ni Sun upang mahulog ang sample. Tumakbo ang nilalang upang magtago sa mga halaman at lumapit si Hong kay Iwan at natuklasan na patay na siya. Ang iba ay lumapit sa mga halaman at nagpaputok ng gumalaw ang nilalang, tumatalon at umaakyat na parang unggoy. Hindi ito tumitigil sa paggalaw hanggang sa tumama ang ligaw na bala sa pumutok na tubo na nagpabagsak sa nilalang. Nilapitan ng mga tripulante ang nilalang at laking gulat nila nang makitang ito ay isang batang babae na may kakaibang nakausli sa kanyang panga at mga mata ng reptiles. Nang makita niyang papalapit sila, mabilis siyang tumakbo palayo at tumakas sa itaas na lagusan, na pinatumba si E2 sa proseso. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.